Pinasusumite ng DILG ang mga lokal na pamahalaan ng report ng kanilang POGO crackdown hanggang sa Biyernes, January 10. Sa kabila kasi ng ban, may maliliit na POGO operation pa rin sa ilang lugar sa Metro Manila at probinsya. Nakatutok si Salima Refran. Isang linggo matapos ang total POGO ban, may binabantay ang mga lugar, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na posibleng mga nilipatan ng mga POGO operations. May ilang lugar sa Metro Manila at sa mga probinsya. Nauna nang sinabi ng PAOC na sa guerrilla operation sa maliliit na lugar at ibang mga probinsyang may internet lumilipat ang mga POGO. Ang Department of Interior and Local Government pinag-utos ng magsumite ang mga local government units ng kanilang POGO crackdown reports hanggang sa dulo ng linggo o sa Biyernes, January 10. Inaatasan ng LGU officials pati mga barangay at DILG regional offices na tiyaking hindi mai-isyuhan ng business permits ang mga POGO at IGL o Internet Gaming Licensees. Dapat din daw magkaroon ng regular na inspeksyon. By the end of the month, they required them to submit certificates of no POGOs in their localities. Sa Makati kasi sarado na lahat, sa Cavite sarado na, sa Manila sarado na, sa Pasay sarado na, Parañaque sarado na. Tinignan na namin lahat yan. Kahit wala pang anti-POGO bill, malinaw raw sa Executive Order 74 na nag-uutos ng total POGO ban na kasama sa mga lugar na pinagbabawal na ito ang mga special economic zones, tourism zones at freeport zones. Kasama rin ito sa mga i-inspeksyonin ng pamahalaan. We have no boundaries. There are no walls high enough for us to climb. Lahat yan pwede namin pasukin. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.